Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong nangyari po sa isa sa mga alagad ng mga Duterte mga babayan. Tama naman di ba? Duterte Youth Party List nga baka may masabi pa kayo dyan na kung saan ay hindi pa po pinauupo ng COMELEC hanggang ngayon mga kababayan. Kaya naman na tila galit na galit po itong si Ronald Cardema mga kababayan dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa po sila pinapaupo ng COMELEC at tila madi-disqualify pa. So yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Makikita ninyo dito mga babayan, nakasulat nga po talagang pinopolitika kami. Yan po yung sabi nitong si Ronald Cardema na pinopolitika daw po sila. Siya po ang chairperson ng Duterte Youth Party List mga babayan. Dahil nagkaroon po sila ng issue sa COMELEC at isa nga po dyan ay yung kanilang nominee na kung saan ay hipag po ata netong si Ronald Cardema at yung apelidong Cardema mga babayan ay ginamit. Parang ganun yung pagkakaintindi ko dito mga babayan. Dahil hindi na nga daw po siya youth hindi na youth si Ronald Cardema kaya hindi na siya pwede. Sabi dito mga babayan, ito po sa balita. Pamumulitika, iginiit ni Duterte Youth Party List Chairperson Ronald Cardema na pamumulitika umano ang mga reklamo at issue na ibinabato sa kanila. Lahat na nang pwede ibanat sa amin, ibinabanat. Kahit itong boto, kahit itong pangalan, hindi kami bumoto, bumili ng boto. Kami ay nakasuhan ng vote buying. Kami lumalaban sa mga kaliwang grupo. Kami ang nakasuhan ng promoting violence. Yan po yung kanyang reklamo mga kababayan. Sa botong 2-1, kinansila ng COMELEC, second division ang registration ng Duterte Youth Party List mga babayan. Diyos ko po, ano ba naman ito nangyari na ito? Okay, so bago natin yung alamin at pag-usapan, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Shoutouts po sa mga nagpapa-shoutouts. Maraming salamat sa inyong suporta at sa lahat po ng palaging nandito sa ating channel. So alamin natin ang buong kwento mga babayan. Huwag tayo mag-espekulasyon, mahirap yung ganon. Baka mareklamo pa tayo. Panoorin natin itong buong balita mga babayan na ito nga pong Duterte Youth Party List talaga namang parang binitbit na nila mga babayan yung Duterte sa kanilang party list. Grabe, ganun sila ka-loyal mga babayan. Hindi po sila makakasama sa 20th Congress kung ma-revoke ang kanilang registration mga babayan sa COMELEC. Okay, so eto na, panoorin natin itong kabuuan ng balita na to mga babayan. Let's go. Duterte Youth Party List, pero nung 2025 election lumabas, kasama ba sila doon? Oo. Doon sa top 3? Oo. Hindi ba yun yung niyayabang ni Ronald Cardema pa nga bago mag-election? Kasi I remember there was an issue. Tapos parang yung mga akusasyon sa kanya, naku, nagpapabango ka lang ng pangalan dahil malapit na yung eleksyon. Sabi naman niya, hindi ko kailangan ng issue. Mananalo at mananalo kami. Kahit walang issue, mananalo kami. At nanalo nga. Pero nga, nagkaroon ng petition to disqualify them. Ayun. Sige, so ready na, Supreme Commander, si Attorney John Rex. Alright. So nasa linya na po ang tagapagsalita mismo ng COMELEC, si Attorney John Rex Laudianco. Makakapiling po natin ngayon mga kapamilya. Attorney, magandang gabi. Tony and Casey po ito.
Magandang gabi po, Sir Tony. Ang cases sa lahat po natin nagkasubaybay. Ito, panoorin natin mga kababayan, no? Para mas maliwanagan tayo. Ano ba yung nangyari? No? Bakit nga ba hindi makakasama o posibleng hindi makasama itong Duterte Youth Party List sa 20th Congress, mga kababayan? 'Di ba? Kasi nga sa nabasa ko no, sa mga balita, sinasabi nga dito mga kababayan na yung pangalan no, yung apelyido na Cardema ay ginamit no ng isang tao o isang nominee nila, which is sabi daw po sa saligang batas o sa batas o sa COMELEC no, hindi daw po pwede yung ganon, di ba? O tuloy natin to. Good evening po. Good evening. Ano nga ho ba ang naging batayan itong decision ng COMELEC? Second division nga ba, attorney? Tama ba? Tama po, second division po. Ang naging batayan po nila, Sir Tony, Ma'am Casey, ay talaga napatunayan po na hindi nag-comply doon sa jurisdictional requirements yung Duterte Youth Party List, kung saan po kasi ang kauna-unahan po dyan ay yung publication po mismo ng kanilang petition, yung manifestation of intent to participate at yung listahan ng nominees kasama na ng order. Ito po kasi tinuturing po at kailangan para maipakita sa buong Pilipinas, sa buong mundo na ito yung intensyon ng party list. Ito yung mga tao sa likod ng party list. Ang sa gayon, merong makapag-oppose kung sakali mang mag-grant po yung kanilang registration pag tinang eleksyon, malaman sino ba ang mga taong nasa likod ng party list. Hindi po sila nag-comply. At ikalawa po, merong mga napatunayan na paglabag po sila doon sa mga alituntunin na kailangang sundin kapag naman ikaw ay nag-granta na ng iyong registration. Meron po mga ilang bagay na napatunayan na hindi nila po nasunod. Sandali lang, Attorney. So may mga violations sila, in short, mga babayan, 'di ba? So maraming requirements ang hindi nila naipasa. 'Di ba? So maraming requirements ang hindi nila na-meet, mga babayan. So doon nagkaroon ng parang reklamo, no, at na-justify nga mga kababayan na kulang sila sa mga requirements na yon. Diba? Well, syempre, kung ikaw ay tatakbo bilang party list, so bilang kandidato, kailangan lahat ng requirements ipapasa mo. Diba mga kababayan? Dapat ganun, maging transparent. No? Kung sa umpisa pa lang, sa pagsusulat pa lang, no, sa mga dokumento na yan, sa pagpipila pa lang ng form, mga kababayan, wala ng transparency. No, hindi ko nilalahat hindi ko sinasabing etong sa Duterte Youth Party List. No, in general, yung sinasabi natin, no, kung sa pagpipila pa lang ng form, no, na gusto mong tumakbo bilang party list, wala ka ng transparency. No, what more pagka nakaupo ka na, no? What more pag nanalo na yung iyong party list? Wala ka pa ring transparency. Mahirap magtiwala sa mga ganon, di ba? In general po yung sinasabi natin dito, hindi po specific sa Duterte Youth Party List yung ating naging komento dito, mga kababayan. No? In general, ulitin ko, wala akong specific na binabanggit. Ito po ay in general. Okay? Tuloy natin. Direction. Itong hindi nila pagsunod, ito ay nung unang beses pa lamang nila tumakbo bilang party list? You only need to register once ba? Or for this midterm? Hindi po. Go ahead. Opo, yung sa publication po, doon sa kauna-unahan pa lamang, kung matatandaan po natin, sometime in 2018 po, nag-file po ng petition for registration ng Duterte Youth. Technically kagad po, technical sila, hindi na-deny kagad ng isang division yung kanilang petition. Ngunit sila nag-file ng motion for reconsideration at doon sa motion for reconsideration, nag-grant po sila. Pero lumalabas kasi, una, hindi nagkaroon ng publication po talaga yung mga nabanggit na dokumento, yung petition, yung manifestation of intent, at yung listahan ng nominees, pati na rin yung order. Kumbaga po ay may nalaktawang proseso doon sa kanilang pagpapile ng registration. At sinasabi pa nga po ng division na hindi po na-hearing on the merits yung itong petition na to. Pangalawa, ito naman po, patungkol sa parating na nung nakaraang halalan, may mga napatunayan na nilabag nila yung mga Facebook post nila na nag-a-advocate ng violence, yung mga pagsuporta, naging adjang na ahensya ng pamahalaan, at yung po pala napatunayan doon kasi nung nag-file sila ng petition, ginamit po yung pagiging assistant secretary na nung kanilang chairman na bilang kasama as represented by the assistant secretary Ronald Giancarlo Cardema as
Assistant Secretary of the National Youth Commission. So, hindi lang naman daw po pala patungkol sa funding ng tinatawag na suporta, kundi maraming paraan kasama na dito impluwensya at iba pa. So, kasi naupo sila hindi ba? Naupo sila the first time Tama po. Ano ang mangyayari doon sa pagkaupo nila? Mula na yon, naupo na sila Pero meron bang effect yun? Lumalabas po, wala na kasi multi academic na po, tapos na po yung terminong nauna. So may impact po ito dito sa paparating nilang termino. Tandaan po natin, hanggang ngayon po nakasuspende, yun pa rin yung kanilang proclamation. Kaya hindi pa sila nakakaupo, naituring na parang kailangan, napaka-importanting question ito sa kanilang pagkapanalo. Kaya nga po, ngayon, na hindi pa sila nakakaupo, minabuti po ng komisyon na i-resolve na yung lahat ng question sa kanila. At ito nga po napatunayan ng Second Division, kinakansila yung kanilang registration dahil nga po una, talagang void ab initio yung kanilang registration, hindi nakakomply sa jurisdictional requirements. At ikalawa, may mga paano yun mga babayan? Ano sa tingin ninyo? Kung may doon pa lang sa umpisa, sa unang termino nila, may mga paglabag na sila, paano sila nakaupo? Yun yung tanong doon Paano sila nakaupo? Paano sila nakapwesto kung sa una pa lang may mga paglabag na sila? 'Di ba mga kababayan? Kumbaga parang nakalusot lang sila. 'Di ba? So inulit nila ngayon, akala makakalusot, naharang na ng COMELEC. Parang gano'n yung nangyari. Which is para sa akin, maganda yung move na ginawa ng COMELEC, mga kababayan, dahil ipinapakita lamang nila na ito yung tama. Ito yung dapat. Ito yung proseso. No? Ngayon, nalalaman natin na may mga ganong proseso pala dapat. No? Na parang lumalabas na nalusutan ng Duterte Youth Party List o nakalusot sila dun sa unang termino nila, mga babayan, sa application nila. Parang ganun ba? So, may problema. Sino ba yung dating may hawak ng COMELEC? Diba? Bago itong administrasyon na to. Yun yung dapat unang tanungin. 'Di ba? Sila yung dapat imbestigahan. Paano nakalusot itong Duterte Youth Party List kung sa umpisa pa lang may mga violations na sila. 'Di ba? So siguro parang ganoon, yung dapat maging hakbang dito, mga babayan. Yun yung analysis ko lang naman, mga babayan. Hindi natin sila hinuhusgahan. Labag nga po patungkol sa kanilang registration. Okay. So kung final and executory na itong decision ng COMELEC Second Division by by July 28, pag nagbukas na yung regular session ng 20th Congress, hindi po pwedeng lumahok yung kanilang nominee sa Kongreso. Hindi sila makakapanumpa, di ba? Tama po. Hanggat wala po kasing nai-issue na Certificate of Proclamation, hindi po kinikilala ng House of Representatives yung magiging nominee. Hindi po makapag-o-oath of office, hindi rin makapag-assume dahil yung pong proclamation, yun ang number one requirement. And by the way po, tama po yung nabanggit ninyo kanina talaga na kung sakali man hindi pa naman po ito final and executory na sa division, maaari pong umakyat sa Commission and Back sa pamamagitan po ng motion for reconsideration. At inaasahan din po natin, ano man po ang maging resulta, whether ito po ay katiga ng Commission ng Embank and desisyon ng Second Division o mag-iba ng landas. Ibig sabihin, pumanig naman po sa kabila, alam po natin, aakyat at aakyat pa rin sa kataas-atang hukuman. When a party list, kunwari, na nanalo na sa halalan, ay madidisqualify, meron ho bang provision sa ating election code na merong papalit na ibang party list pwedeng pumasok in place of that disqualified party list? So, hindi naman po sa papalit, kung dahil po ganito po ang mangyayari. Kung sakali po talaga magiging final and executory na kanselado na, it's as if hindi po talaga sila kasali. Ngunit kasama po kasi yung boto sa binibilang. So, mangyayari po dahil sa utos nung ating decision ng Supreme Court na kailangan mapunuan talaga, meron at meron pong maluluklok talaga. Mababase po, magre-recompute ang COMELEC based dun sa percentage ng mga boto na natanggap nila. Meron bang makakatanggap mula doon sa dulo, may aangat pa, o meron bang madadagdagan ang upuan doon sa mga nauna ng iproklama? Hindi pa po tayo umaabot na dahil hindi pa naman po nagpa-compute sa ngayon ang COMELEC po. But then would you have to wait for the final decision on the matter? Kung umakyat pa ito sa Korte Suprema, gano'n, no? Ay hindi naman po.
ganito po kasi ang baka pwede nyo nang bilangin ngayon pa lang. No? Para kung sakali na madesisyonan yan, mga babayan, tuloy-tuloy yung proseso, may i-announce na kagad kayo. Kumbaga, wala nang delay. 'Di ba? At least na-compute nyo na, alam nyo na kung sino yung mga pwede mag-adjust, kung ano yung mga adjustments na gagawin. Dapat ginagawa na ngayon pa lang 'yan. Kaysa nag-aantay pa tayo ng desisyon. 'Di ba? At least 'yun, naka-prepare na. Advance mag-isip ba? Proseso. Kung sakali mo po hindi sila mag-motion for reconsideration, magiging final and executory po ito. Ang kasunod na po mangyayari dyan, magkakaroon po ng certificate of finality, magkakaroon ng entry of judgment, at doon po mismo sa rate of execution ay maaring mailatag ano bang ipag-uutos ng COMELEC. Magre-recompute ba tayo? Doon sa pagre-recompute na yan, ano ba ang matutuklasan? Dadagdagan ba natin ang upuan, yung mga meron ng upuan at naiproklama na? O mananatiling pareho yan at kukuha tayo mula doon sa baba? Kumbaga po, aangat lahat ng mga nauna ng proklama or a combination of both. Doon po natin malalaman yan pagdating po ng issuance ng writ of execution. Kung hindi sila nag-file ng motion for recon, kung nag-file ng motion for recon. Naman expected na mag-file ng motion yun. Tama po. Tama po. At kung mag-file man po at inaasahan natin yan, mananatili pong pansamantala status ko po muna hanggat hindi na-resolve po yung motion for reconsideration. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, hindi pa inilatag kagad ng division yung maaaring mangyari. Dahil ang niresolve po muna yung merits, wala pa naman sa implementation. Kung sakaling umabot na tayo dun sa final and executory na siya, implement na siya, dyan po natin makikita yan pagdating po dun sa writ of execution. Okay. At the risk of sounding pilosopo, Attorney Laudianco, kung halimbawa, kasi nga, baka naman umabot pa sa Korte Suprema, no? Kung malagpasan na yan ng 20th Congress, kunyari, 21st Congress, tsaka na lang nagkaroon ng desisyon a pabor, no, sa Duterte Youth. Pwede silang makapasok sa ganong klaseng paraan? Hindi po, ano? Matatandaan po natin kasi itong halala na to ay para sa termino ng 2025 hanggang 2028. Yun po, tatandaan natin, may term of office po kasi. Kaya kung sakali po, kung napapansin nyo sa napakaharami ng desisyon ng Korte Suprema, meron po mga nagiging desisyon na parang mutin academic pero dinidesisyonan para po malaman na natin kung ano talaga ang doktrina na dapat ilalabas. Pagkamat wala nang mangyayari dyan dahil mutin academic, natapos na yung termino, pero maglalatag po ang Korte Suprema ng aral na dapat nating sundin. Sa pagkakataon po ito, bagamat hindi pa rin tayo umaabot dyan, kung sakali man gano'n, wala na po halos epekto yan sa termino dahil nagtapos na. Pero para sa mga susunod pa na mangyayaring kahalintulad po na sitwasyon, at least guided po tayong lahat, lalong-lalo na ang COMELEC. Ito lang. Alright, so yung mga babayan, no? So, ganun. Posibleng pagka na-disqualify sila, mga babayan, aangat no, yung ibang mga nasa baba or madadagdagan ng pwesto yung mga top ranking no, dyan sa party list election, mga babayan. Di ba? So, yan. Asahan natin no, na magpipetition yan. Yung Duterte Youth Party List na yan. Di naman sila syempre papahig ng basta ganun-ganun na lang. Pero yun yung malaking tanong dito no? Kung sa umpisa pa lang may violation na sila, dun sa unang pagtakbo nila, nanalo sila, may violation pala sila, bakit hindi nasilip? Diba? Bakit hindi nasita? Yun yung malaking katanungan natin dito sa mga kababayan, no? Kung sakaling may violation nga sila. Okay? Ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong nangyaring masaklap no, sa bata ni Yorme, mga kababayan, no? Yung pong tumakbong congressman, mga kababayan, sa 6th district ata ito, kung di ako nagkakamali. No, si congressman na Joey, mga kababayan. No, grabe po, no? Dahil ang nanalo daw po idineklara ng COMELEC ay walang iba, no, kundi si Congressman Abante, mga kababayan. Ito, iyakan tong mga to, sigurado. Kung ating maaalala, mga babayan, ito po nga si Congressman Abante ay talaga namang binanatan, no? Netong si
Vice President Sara Duterte. No, talagang dinikdik niya ito sa Maynila, mga babayan. Kaya naman nagalit, no, yung anak niya, no, na si Ma'am Princess Abante o Congressman na Princess Abante, mga babayan. No, galit na galit po kaya VP Sara. Pero sa kabila nun, no, may nakita pong violation, mga babayan. Etong si Joey Chua Uy, mga babayan. No, may violation daw po di umano. Ayon po yan sa COMELEC at yan po ay pinawalang bisa, no, ng COMELEC, no, ang kanyang pagkapanalo bilang congressman po ng 6th District, mga babayan, yung kanyang COC, mga babayan, dahil di umano ito daw po ay isang Chinese, mga babayan. No, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan at mga followers. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alright, so huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Alamin natin itong balita na to, mga babayan, para mas malinawan tayo, no? Kung ano nga ba ang nangyari at bakit, no, etong si Congressman Joey Uy, no, ay hindi na po, no, uupo sa Kongreso, mga babayan. Pero pwede pa naman daw po siya umapila, mga babayan, no? Alamin natin yan, right? So eto na po yan. Let's go. Pahingi naman ng anong mangyayari dito sa kaso ni ni Congressman Abante. Hindi ba iniproklama yung kalaban niya, talo siya. Ngayon naman yung second division sabi hindi kansilado yung niyang ng kalaban niya. Ano ibig sabihin nun? Mauupo bang congressman si Abante o hindi rin? Tama po kayo, Sir Alvin. Una-muna nagkaroon ng desisyon ng COMELEC Division kahapon lamang, na-inform din po tayo tungkol sa bagay na yan. Ang issue po, Sir Alvin, ay doon sa respondent ay issue ng tinatawag na citizenship. At sinasabi po ng COMELEC Division na mukhang hindi po Filipino citizen daw yung pong respondent. Yan po, Sir Alvin, ay decision pa lamang ng division and therefore hindi po kagad ito pwede maipatupad dahil po subject pa yan sa tinatawag na motion for reconsideration kung sakali po na gagawin niya ng mismong hindi pinalad na kandidato. So, again, hindi pa po ito dapat at pwedeng maipatupad sa kasalukuyan. Pero sakasakaling manumpa na yan bilang miyembro ng Kongreso, kasi di ba manunumpa na rin sila pagdating ng July, paano po yun? Hindi na kayo ang in-charge noon, magiging HRET na. Sir Alvin, ayaw naman natin i-preempt yung pong posible mangyari. Baka sabihin naman po ay may pinapanigan tayo. Pero ganito po, sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Reyes versus the Commission on Elections, ay tatlo po ang requirements para po magkaroon ng miyembro ng House of Representatives. Ang number 1, yung tinatawag na proclamation. Number 2, yung tinatawag na oath o panunumpa kahit sa isang notary public o kaya barangay chairman o kahit kanino man na otorisadong manumpa. At pangatlo, yung tinatawag na assumption to office. Ang assumption to office po, Sir Alvin, ay nagsisimula ng June 30 katanghalian. So kung sakali po na nagkaroon ng proklamasyon na dyan sa kasong ito, nagkaroon na ng pag-oath, panunumpa sa kahit na kaninong otorisado at pagdating po ng June 30, alas 12:01, ang COMELEC po ay nawawalan ng jurisdiction at ang jurisdiction po, Sir Alvin, base sa saligang batas ay napupunta sa House of Representatives Electoral Tribunal kung ito ay posisyon ng congressman. Ibig sabihin lang po niyan, yung punot dulo is, hindi makakaupo si Abante hanggat hindi nagiging pinal ang desisyon. Ganun lang kasimple yun. Yes po, hanggat wala pong desisyon ang COMELEC and Bank. Ang desisyon po ng COMELEC and Bank, Sir Alvin, ay nagiging pinal 5 araw pagkatapos itong mailabas and therefore dyan po pwede namin maitupad yung aming desisyon. So ibig sabihin, may chance pang makaupo si Abante kung mag-decide yung ANBank bago mag-June 30. Maaari pong ganyan ang isa sa mga espekulasyon na pwede mabuo sa isip ng mga kababayan natin, lalo po doon sa distrito. Pero again, ayaw po natin magbigay muna ng pinal na statement patungkol sa bagay na yan. Ibig sabihin, as we speak, ang congressman-elect ng distritong yan ng Maynila ay yung kalaban ni Abante.
Yes po, tama po kayo dyan, Sir nga, Alvin. Yan po ang tumpak at tunay. Tama. Sa ngayon po kasi wala pa nga po Pero posible din nga po, kakayanin ba ng Anbank na na-desisyonan yung kaso ni Abante bago mag-June 30 o malabo? Ngayon po, 19, depende po kung mag-a-avail yung pong kalaban po niya o yung pong respondent na tinatawag na motion for reconsideration. At syempre po yung motion for reconsideration ay, Sir Alvin, 5 araw po yun. So, maaari po may makapag-compute, makapag-estima na mga panahon. Ayaw po natin sabihin naman na binibigyan masyado ng atensyon ng isang kaso and therefore baka sabihin maging bias naman ang Commission on Elections. Teka muna, so yung kalaban niya, natuklasan, napatunayan ng Second Division na hindi Pilipino? Di ba pag nagfa-file ka ng candidacy mo, para may patunay ka doon na Pilipino ka? Yun na nga Wala po. Ang pagka po nagpapile tayo ng Certificate of Candidacy, kung natatandaan niyo po yung kaso dyan sa Bamban, Tarlac, na naging issue. Pag nagpapile po kasi tayo, lahat ng nagpapile ng candidacy ay presumed na Filipino citizen. Sabi nga po namin, hindi naman po kami pwede magharap. Kayo, Sir Alvin, tayo po mga nakikinig at nanonood, nung ipinanganak po ba tayo, tapos kung saan tayo pumupunta ngayon sa pamahalaan, o kahit nag-enroll tayo, hindi naman po tayo hinahanapan ng kahit na anong ebidensya na tayo Filipino citizen. Presumed po tayo na Filipino citizen tayo. Ang minsan pinapakita lang natin yung birth certificate. Pag nag-file po tayo ng certificates of candidacy, wala pong birth certificate na hinihingi. Kasi nga po, ang duty ng COMELEC, sabi ng kaso ng isang kaso ng Korte Suprema ay ministerial duty. Wala po kaming kapangyarihan na hindi tumanggap dahil ang singkit, dahil maputi, dahil medyo itim po ang kulay ng mismong kumakandidato. So no choice kami but to accept, pero pwedeng questionin yung pagkandidato niya later on sa Commission on Elections. So kung tutusin pala, Chairman, talagang tama kahit yung alien o yung hindi Pilipino, theoretically pwede talaga, kahit practically pwede talagang tumakbo sa any elective position kasi pwede naman pikiin yung ID niya. Kaya pala itong si Alice Guo nakatakbong mayor ng Bamban. So, kawawa naman, no? Di ba mga baba? Kawawa naman yung mga Pilipino na gusto maglingkod na totoong Pilipino, mga kababayan. Tapos, hindi sila papayagan ng COMELEC. Di ba may mga ganong klase, tinatawag na nuisance candidate, mga kababayan? Di ba? Tinatanggal. Tapos, etong mga to, no? Pinapayagan nila. Di ba? So, dapat maging patas, maging fair na lang din. Pikiin yung isasubmit niyang dokumento, di ba? Oo, di ba? Siyempre, halimbawa, katulad po, pasensya na kung gagamitin ko yung pangalan si Justin Brownie. Biglang nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy. So therefore, nagpunta siya bilang tumutumakbo siyang mayor ng isang bayan. Tatanggapin namin ang COC niya kahit maaaring alam namin mukhang foreigner ito. Pero siyempre, pag may nag-question ng kanyang Certificate of Candidacy, pagpapatunay siya ngayon na siya nagawa na ng naturalization ng ating pong pamahalaan and therefore, naging Filipino citizen na siya. And therefore, makakatakbo na. So, ang unang presumption ay qualified ang isang tao. Maliban na lang kung mayroong ebidensya magpapatunay na hindi pala siya qualified base sa issue ng citizenship. So, parang lumalabas mga babayan, nakabitin pa rin. No, itong si dating congressman na Abante, mga babayan, di ba? Hangga't hindi napapatunayan itong reklamo na to, no, nakabitin pa rin si dating congressman na Abante. Hindi pa rin siya pwedeng umupo, parang ganun. So, considered na si Joey ang congressman pa rin, di ba? I think there is a need to amend that, Chairman, para maiwasan natin kasi para siyang wineponize ngayon ng mga ibang lahi na may interest sa atin. Gaya niyan sa Bamban, di ba? Baka napag-isipan, nag-strategize na sila. Kasi basta may pera ka lang di ba? Paano kung Chinese ka na marami kang pera, pwede mong bayaran yung mga yan, di ba? So, ganun kadali mga babayan. No, parang napaka-unfair. Nasa batas na mga Filipino citizen lang yung pwedeng tumakbo. Tapos magpa-file sila ng candidacy na wala man lang malinaw na mga requirements. Dapat sa umpisa pa lang mga babayan, no, malinaw na. No, Pilipino ka ba o hindi? Dapat ganun pa lang. No, hindi yung hayaan natin sila mag-file, then tsaka natin sila sisitahin. Pangit. Dapat sa umpisa pa lang, no, i-check nyo na kaagad. No, may requirements na kaagad. Birth certificate, kailangan patunayan ninyo na kayo ay totoong Pilipino.
Diba? Kesa naman yung tatakbo na, andyan na, halalan, nakaupo na, tapos tsaka ako questionin. Mali naman ata yung mga kababayan. Diba? Parang nag-aksaya ng boto yung mga kababayan natin. Nasayang yung boto. Imbis na mapupunta doon sa ibang kandidato na tumatakbo, mapupunta doon sa isa. Paano kung yun ang nanalo? Tapos questionin. Di sayang yung boto ng mga kababayan natin. Diba? Tumakbo ka dito. Hindi naman chichikapin kung Chinese ka o ano. Hindi kaya nawi-weaponize sa chairman na kailangan ng amyendahan, na kailangan may authentication kung ikaw talaga yung Pilipino pag ikaw nag-file. Tama. Sir Alvin, yun po yung sinasabi natin na sana mapag-isipan po ng ating Kongreso. Nabigyan naman ng diskresyon ang komisyon at hindi po ministerial duty yung pagtanggap ng Certificate of Candidacy. At sana po magkaroon din ng ibang requirement na pwede pong nailakip doon sa COC. At kasi po pagka po nagpa-require tayo, meron po kasi isang case, yung kaso ng Pimentel versus the Commission on Elections. Kung natatandaan niyo po, nag-require ang COMELEC na mag-submit ng certification na hindi drug addict o gumagamit ng pinagbabawal na droga ang isang kandidato. Yan po yung naging napakaganda, tinanggap ng sambayanan, pero ito po yung diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Sapagkat una, wala daw pong requirement na piniprescribe ng konstitusyon sa ating batas patungkol sa bagay na yan, kahit pag ano kaganda ang intensyon ng COMELEC. At number two, we are adding daw qualification na hindi naman nire-require ng saligang batas. So sana po magkaroon po ng batas patungkol sa mga bagay na ganyan na mag-counter check sa lahat po ng dinideklara ng isang kandidato sa kanyang Certificate of Candidacy. Chairman, kumbaga, bago pa lang sila mag-file, mga babayan, meron ng screening. Diba? Dapat meron ganon. Meron ng screening kaagad bago sila mag-file para hindi sayang. Hindi sayang yung oras, hindi sayang yung pera ng COMELEC na gagastasin dyan, mga babayan. Hindi sayang yung boto ng mga Pilipino o ng mga kababayan natin na napupunta sa mga ganon. Kagaya niya, kunyari, napatunayan na itong si Congressman Joey, may dugong Chinese. Di sayang yung mga bumoto sa kanya. Diba? Sayang Dapat umpisa pa lang, maano na yan, ma-screen na kaagad yung mga tumatakbo na yan para mas klaro, mas malinaw. Pi tayo sa, maubusan ko ng oras, 3 minutes. Pi tayo kay sa Duterte Youth. Ano po? So yung Duterte Youth naman po, division din ito, hindi talaga din sila makakapagpaupo ng mga congressman. Well, in the meantime po, dahil may decision ng division, hindi pa rin po final and executory, total naman po nagkaroon ng suspension ng kanilang proklamasyon. Wala naman po naproklama ng miyembro pa ng kanilang pong partido ng nominees po nila. And therefore, magtutuloy-tuloy po ang jurisdiction ng Commission on Election. Abangan po natin kung sila po ay mag-avail ng tinatawag na motion for consideration, Sir Alvin. So similar yung case, in a sense, may similarity yung case ni Abante at itong Duterte Youth na once nag-decide ang Commission on Bank bago mag-June 30, it becomes final. Diyan po magiging final lang po ang desisyon ng COMELEC and Bank. Tama po kayo. Maaari ang kaibahan lang po, Sir Alvin, ay dito sa kasong ito ng party list na ito ay wala pong naproklama. Hindi pa po kami nakakapagproklama dahil na-suspend yung proklamasyon. Doon po kasi sa isa ay meron pong naproklama. At nung pong pagkatapos ng halalan ng City Board of Canvassers ng mismong Manila. Pero yung Duterte Youth, kung kahit i-deny nyo pa kahit unbank pa may remedyo pa rin siya, pwede pa rin siya umakyat ng Korte Suprema, o yung decision ba ng COMELEC on this issue becomes final already once it's already unbanked? 5 araw po pagkatapos ng desisyon ng COMELEC and Bank, kung sino man po yung papalarin, ay ang decision po namin ay magiging executory. Maliban na lamang kung may pupunta sa Korte Suprema at mag-i-issue ng tinatawag na restraining order upang ipahinto ang pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC. Ibig sabihin, ang remedyo nila, TRO. Kahit humabuli nila yan sa Korte Suprema, kung wala sila... At yan po ay kung sino naman po yung papalarin. Kung na-reverse naman, nabaliktad ang desisyon ng COMELEC Division, wala pong restraining order na kakailanganin po na makuha mula sa Korte Suprema. Tama. So hanggat hindi sila nakakakuha ng TRO, the decision of the unbank stays. Yes po, Sir Alvin. Yan po ang mangyayari. Ay, nako. Sige po, Chairman. Maraming salamat for clarifying. At pasensya na late kami ng... Okay, so yung mga kababayan, ito sa isang balita, panoorin din natin mga kababayan para mas malinawan pa tayo.
Ng COMELEC 2nd Division ang pagkapanalo ni Joey Chua Uy bilang kongresista na ika-6 na distrito ng Maynila. Ito ay matapos i-void ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa issue ng citizenship. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Idineklarang void ng 2nd Division ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ni Joey Chua Uy, ang ipinroklamang panalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Base sa desisyon, lumalabas kasing nagsinungaling si Uy sa kanyang COC na siya ay isang natural-born Filipino. Kaya bukod sa posibleng kaso ng material representation at perjury, hindi rin makakaupo si Uy bilang kongresista. Maaaring siya ay naging Filipino citizen pero hindi po natural born, kung hindi naturalized lang. Sa ating pong saligang batas sa Article 6, Section 2 ng Konstitusyon, ang sinasabi po, the following are the qualifications of the members of the House of Representatives. Number 1, must be a natural born Filipino citizen. So maliwanag na maliwanag po yan. Mas inuna po yung mismong pagpa-file ng petition to cancel candidacy and therefore as a necessary consequence yan o bilang kasunod na aksyon ay yun naman pagpa-file ng tinatawag na criminal case for misrepresentation and perjury. Sa desisyon ng 2nd Division, ang magiging elected Manila 6th District Representative ay ang kalaban niya na si Bienvenido o Benny Abante Jr. So, pwede pang makakasuhan, no? Itong si Joey Chua Uy, mga kababayan, dahil sa misrepresentation. Kasalukuyang kongresista sa distrito. Pero hindi pa naman anya pinal ito. Giit ng COMELEC, pwede pang umapela si Uy dahil wala pa sa NBank ang desisyon. Kahit pa rin lumalabas sa 2nd Division na walang bisa ang proklamasyon kay Uy, hanggat hindi ito sinasang-ayunan ng NBank, si Uy pa rin ang posibleng umupo sa pwesto. Meron namang naproklama na after the election at mukha po yung respondent ang naproklama sa ganon. At siyempre nga, kahit na annulled yung kanyang proklamasyon, kung hindi pa final and executory yung desisyon, ay maaari pong may effect pa yung proklamasyon hanggat walang finality yung desisyon na binabaliwala, yung naturang proklamasyon. Nagpasalamat naman si Abante sa naging desisyon ng COMELEC 2nd Division. Giit niya, hindi ito pansariling panalo lang, kundi pagkapanalo ng konstitusyon o batas. Samantala, kasabay naman ang desisyon kay Uy, naglabas din kahapon ng desisyon ang 2nd Division hinggil naman sa Duterte Youth Party List na kinakansela ang registration ng grupo. Paliwanag ng COMELEC, hindi kasi sumunod sa requirements para sa accreditation ang Duterte Youth, kaya lalabas na null and void ang kanilang pagkakaregister. Sa 3 commissioner na humawak ng kaso sa dibisyon, 2 ang bumoto na makansela at 1 naman ang hindi. Giit ni Garcia, hindi rin pinal ang desisyon. Maaari pang umapela o magsumite ng motion for reconsideration ang Duterte Youth dahil wala pa namang desisyon ang NBank. Kung sakali man na sila mag-a-avail ng motion for reconsideration para mapag-aralan ng Commission and Bank. Pero gusto ko lang pong liwanagin, ang lahat po na nagpa-file ng petition for accreditation sa COMELEC ay nagpa-publish po talaga, nire-require ang kauna-unahan po ng order na matatanggap ng isang petitioner na gusto magpa-accredit sa COMELEC ay order to publish yung mismong petition at saka yung order na in-issue ng COMELEC. In fact, sa mismong araw ng hearing, ang kauna-unahang tinatanong ng presiding commissioner o ng chairman ay kung nakapag-publish pa yung mismong party list sapagkat kung walang publication, wala pong jurisdiction ng COMELEC. Hindi po magtutuloy ang hearing at hindi rin po entertainin yung petition. Therefore, what vests the COMELEC jurisdiction is not only the filing of the petition, not only the payment of the filing fee, but likewise the publication. Sakali namang hindi makapaglabas ng desisyon agad ang COMELEC NBank bago ang June 30 sa kaso ng Duterte Youth, hindi muna sila magpoproklama ng iba pang panalong party list at wala ring uubong nominado mula sa Duterte Youth. Ibig sabihin, posibleng magkukulang muna ang party list representatives na uupo sa Kamara pagbukas ng 20th Congress. Hindi naman kinakailangan mapunan kaagad John, basta pat merong intensyon na mapunan yung mismong yung 3 seats na yan. Luisa Erispe. So yun, mas klaro yan mga babayan, mas naliwanagan tayo dyan, no, na hanggat wala pang desisyon, no, ang COMELEC NBank, mag-aantay pa po tayo, no, ng magiging resulta po ng kanilang investigasyon. Okay?
So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace and hell.